Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusob? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garabalan, obvious na obvious, iniisa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan alas 7. Nagmamalaki nilang may nangangamusta. Si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsireply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Schramm Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoong pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya ang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin eh, impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas. Pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no-election scenario? Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin nito si Inday Sara. Meron ako idadagdag, maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Magagaling ng bata ngayon eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan na pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matino pa mailagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ba,
si Vico na tumakbo. Sabi ko na Maging qualify. sila ng ganun eh. Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. Hindi ko naisip si Vico ron eh. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson, na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang malilikom sa 2027. 2028 national budget. Dapat pigilan. 2028, alam natin that's the election budget, and it was assured to the congressman this will also be the CONAS budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng 2 bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay na mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin.